Hello guys, meron tayong interview sa Bombo Radyo. Alam niyo yung Bombo Radyo? Matagal na yan silang nag-interview sa akin. This is second time. So, pakinggan natin yung interview sa akin sa Bombo Radyo. O, diba? Bombo Radyo yan, ano yan eh, Bisayan na Bisayan newscaster, mga newscaster. Okay guys, so eto na, pakinggan natin kung ano ang interview. Okay, sana matapos nyo hanggang dulo interview ng Bombo. Okay, let's go. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay. Okay lamang po. Maingay po ba? Nasa balcony kasi ako. Malinaw po, ma'am. Malinaw? Okay lang. Ngayon kasi, dito tayo sa loob. Ngayon, ayan, nawala. Ayun. Ngayon kasi, ang Valentine's dito, parang hindi na masyado okay kasi sa mahal ng presyo. Mahal na kasi ang presyo dito lahat. So, ang magba-Valentine, siguro sa bahay na lang, kung sino yung merong may space, doon na lang magkita-kita. Pero last year, bago ng pandemic, ang Valentine's laging sa labas, sa hotel, tapos maraming invitation. Ngayon, wala na kasi nga sobrang mahal na ng mga bilihin ngayon, pati ang banyagang pera, tumaas na rin. Kasi, yun lang po. Pero ma'am Marisa, ngayon po ba may mga nakikita na rin tayong mga decoration sa mga store or sa mga park na may mga design na pinapahiwatig po talaga nila na malapit na yung mga Valentine's Day po? Ay, wala po. Wala po talaga. Siguro sa mga hotel, baka meron sila. Pero sa mga park sa ngayon, wala talaga. Sa hotel at saka sa mga malls, yung mga may gift wrap doon, yun, makikita doon yung mga Valentine gift, yung mga puso-puso heart, yan. Pero sa park, wala. Ma'am Marisa, tulad po ng inyong nabanggit kanina dahil bago ng pandemic, talagang celebrate po natin itong Valentine's Day. Siguro sa inyo, Ma'am Maria, paano nyo po ba sineselebrate sa inyong pamilya? Like, nagbibigayan po ba kayo ng regalo or basta may dinner date, basta kumakain with family, okay na po yun, ma'am? Before pandemic, ano lang, regalo, may matatanggap ka na regalo, tapos sweets, kakain lang ng sweets, cake, ganun lang. Pero siguro sa iba, meron silang mga date, ganyan. Pero kami hindi. Kasi sa Islam, hindi naman masyadong sineselebrate yan eh. Pero ma'am, sa inyo nga paglilibot po dyan sa bansang Egypt, gano'n na po ba kamahal yung mga bilihin po, like ito po mga pangregalo sa Valentine's Day po, tulad ng bulaklak, ng mga teddy bear, mga chocolate? Ay, naku, mahal na talaga. Mahal na. Sa bulaklak siguro, baka, kasi dito yung
per piece ng rose, siguro nasa 25 LE. Ewan ko lang kung magkano ang rate dyan sa Pinas ng LE pound. 25 LE pound. Pero Ma'am Marie, para sa inyo po ba, mahalaga po ba na sineselebrate natin at itong araw ng mga puso ba? Dati mahalaga, pero syempre 'di ba nga nag-iiba-iba na ang panahon, nag-iiba-iba nang yung surroundings natin. So parang okay na lang din kahit wala kang Valentine's Day as long na magkakasama kayo, may kayo sa isa't isa, give and take. Yun ang mahalaga, importante yung masigla kayo at walang sakit. Yun ang pinaka-importante. Opo, dahil Ma'am Marie, dahil sa sobrang dami naman nangyari sa mundo at siyempre, napaiba-iba na rin yung mga kumbaga paniniwala ng bawat isa. Paano nga ba celebrate po yung ganitong klaseng celebration, Ma'am Marie? Kaya nga so far ngayon meron akong natanggap na invitation, pero sa bahay lang gagawin. Parang gawin lang naming potluck sa Friday kasi Wednesday dito ang Valentine's Day. So usually may mga pasok. So namin, sineselebrate namin Friday talaga. Pero at least sa inyo, Ma'am Marie, talagang may mga gift giving na nangyari sa ating bahay at sa ating family. Kasi sa iba, Ma'am Marie, normal na araw lang talaga itong Valentine's Day. Kumbaga, okay lang kahit na walang matanggap, okay lang kahit walang marinig na Happy Valentine's Day. Parang normal na lang po talaga itong pagkakaba, especially sa bansang Pilipinas. Pero dito sa ating bansa, Ma'am, kahit malayo pa lamang o start pa lamang ng February, talagang makikita po natin yung maraming mga makukulay na bulaklak at iba't ibang mga pagkakas. Sabi ko nga sa pamilya ko, yung anak ko yan, kung di ko pa alalahanin, hindi, wala, kasi Muslim walang sa asawa ko naman, before ng pandemic, pero ngayon, wala na rin. So, hinayaan ko na kasi total mahal na lahat talagang bilihin. Pero Ma'am Marie, matanong lang po natin na dito po ba sa bansang Pilipinas, talagang sineselebrate po ba talaga natin itong Valentine's Day? Sa Pilipinas? Oo, 'di ba? Sa atin diyan, talagang sineselebrate 'yan. Mostly mga kabataan. Diyos ko, yan sila, yung excited pa yan sila. Dahil Valentine's. At saka kasi, sa school, unang-una sa school yan, sa high school, yung kanilang JS prom, yan ang pinaka-Valentine's party ng high school. Talagang sineselebrate yan sa atin. Kahit mahirap, basta sineselebrate yan, kahit magbati lang ng Happy Valentine's. Pero kami dito, mga Pilipino, talagang Happy Valentine's, batian, walang problema. Pero Ma'am Marie, nagtitipon-tipon po ba ang mga Filipino community dyan po sa bansang Pilipinas? Ay, oo, meron, may tipon-tipon, basta yung mga free, kasi minsan Friday, yung iba may overtime. Pero yung mga free talaga, pumupunta naman kapag kayong merong mga nag-i-invite na party-party, kahit yung anong party lang, kahit sa birthday party, kung sino may mag-invite, talagang nag-iipon talaga. Exempted lang nga yung may trabaho at saka yung busy sa bahay, yun. Ma'am Marie, siguro panghuli na lamang po, baka any message po para sa ating po mga kabayan, sa pagdiriwang po ng Valentine's Day, Ma'am Marie? At sa ating mga kababayan, lalo na sa mga teenager, ingat-ingat kayo at saka pwede naman i-celebrate yan, Valentine's, kahit konting halaga. Hindi naman kailangan yung mamahalin at hindi naman kailangan bongga. Basta ma-celebrate lang, kahit sa magulang nyo, batiin nyo lang. Kahit isang bulaklak lang, okay na. Hindi naman pabonggahan yan Basta nasa puso. Yun. Ingat sa lahat. Ganyan. Ayun lamang po, Ma'am Marie. Baka may
message o yun na lamang din po, Ma'am Marie? Iyon lamang po at happy Valentine's sa inyong dyan at sending hugs sa inyong lahat at saka regards sa pamilya ko dyan, sa anak ko, kay Kanea Lea Andola at sa mga anak niya. Happy Valentine's at sa kanyang asawa si Carlo. Yun lamang po. Regards to all. Okay po. Ayan, Ma'am Marie, maraming salamat din po sa time na ibinigay niyo. At syempre, happy Valentine's din po dyan po sa bansang Egypt at nag-iingat na lamang po kayo, Ma'am Marie. Thank you din po. Bye-bye. Happy Valentine's to all. Oras po natin ng kabongko ay 30 po makalipas sa alas 5 naman ng hapon. At sa kabongko ating pong nakapanayam si Ma'am Marie Andola po ang isang Bongko International News Correspondent. Wala naman po yan sa bansang Egypt. Ayun nga mga kabongko, nakakalungkot lang isipin dahil nga sa paglipas ng panahon Ayun guys, ang second ano natin sa second news natin sa Bombo Radio, o diba? Dati yan kasi gusto pa nila akong kunan ng interview about sa yung nangyari sa Gaza, sa Palestine. Kaya lang hindi ako, kinukulit talaga nila ako, hindi ako nagpa-interview kasi wala pa akong yung totally na kung anong nangyari sa Palestine at Israel, di ba? So, ini-ignore ko sila madalas, panay ang message nila, ini-ignore ko. Tapos nung last naman Christmas, ganun din. So, wala naman akong ano kasi Christmas. So, in-ignore ko din. So, syempre, nakailang ignore na ako itong Valentine. So, inano ko na, inayaan ko na bigay ng information tungkol dito sa Valentine sa Egypt. Usually naman talagang hindi nagsa-celebrate dito yung iba. Mostly yung mga Muslim. Pero merong mga Muslim na yung mga ano na mga naka-adapt na ng European na ugali or American na ugali. Sila nagsa-celebrate at saka syempre sila may pera. Talagang pupunta sila sa mga hotel. Pero sa mga yung level, wala na naman talaga. Wala naman. Yung iba, before, yung pamangkin ng asawa ko, bago siya nag-asawa, yan, nagbibigay siya sa girlfriend niya ng flower pag Valentine. Pero, hindi Valentine ng international. Kasi dito, meron silang Valentine na tinatawag. Yun. So, ayun nga, nagpa-interview tayo sa Bombo Radio. This is second time na interview nila sa akin. Kasi ayoko nga sana, kaya lang parang naano naman ako dahil ilang beses na nila akong mini-message yung sa pandemic, yung sa yun nga sa Gaza na problema, tapos yung Christmas. Tapos, so, tatlo na. Ito pang-apat na to yung Valentine. So, sabi ko, sige na, magpa-interview na ako. Kaya, yun, na-interview ako guys ng Bombo Radio. Basta kung anong meron sila, kinokontak nila ako dito. O, diba? Bombo Radio na tayo guys. Okay, thank you so much. Please subscribe my channel, Ate Egypt. At hit the notification bell para alam nyo yung mga kaganapan ni Ate Egypt. Kahit nandito tayo sa Egypt, meron tayong correspondent ng Bombo Radio. Nalalaman nila kung anong nangyayari sa Egypt. Oh guys, ano yan, yung eyebrow, nag-testing ako kahapon, lumabas ako, gahanap ako ng pang eyebrow, mahal pala, di wow. O diba guys, thank you so much.
please subscribe. Maraming salamat. God bless you all. God bless us all always. Okay guys. Love you all.